people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong first day ng July. So ang bilis ng araw, no? Ngayon na ay July na. So 5 months to go. New Year na ulit, charot. So yan, nakakaloka. Parang natutulog lang tayo tapos magising natin New Year na uli. Pero syempre ganun pa man, dapat lagi natin ma-appreciate ang araw-araw natin na mga blessings na dumarating sa buhay natin. Kaya dapat lagi ka lang nakangiti at masaya. Bawal ang toxic sa mundo. Charot! So yan. At syempre, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng tumututok dito araw-araw, lagi-lagi, na talaga naman, oh my gosh, nakakataba ng puso ang suportang binibigay ninyo. Syempre dito kay Mama Sam. At hindi lang yon, so may chika ako kanina, may nakasakay akong napakagwapong binatilyo. Sabi ko nga, ay ang ganda naman ang mukha ng lalaking to. Tapos kasabay niya yung girlfriend niya, pero tinititigan ko silang dalawa. Yung girlfriend hindi ganun kagandahan, ha? Pero winner, kasi matangkad na si Boylet, tapos ang pinakambongga pa doon, talaga namang alagang-alaga siya nito. At yung girl, nagmamaganda ng bonggang-bongga. Pero syempre, nung tinitigan ko si Boylet, napatingin siya sa beauty ko. Charot! So, yan. So, nakakatuwa yung mga ganong kabataan, no, na may care sa babae. Tapos, yung alam mo yon na talaga namang hindi niya pinaiiral yung kagwapuhan niya. Ako natutuwa ako sa mga lalaking ganon. Napakaswerte ni girl. Sana ako na lang si girl. Charot! So, yun. Siyempre kung ako si girl, ay nako. Bugbugan na. Charot! So, yun. Pero siyempre dapat mag-aral muna sila ng maigi, tapos unahin muna nila yung future nila. Huwag magmadali sa mga buhay-buhay. Diba? Kasi si girl, syempre winner siya doon sa Boylet at ang ganda ng ngipin ng lalaki. Nakakaloka. Actually, ang ganda ng mukha ng lalaki, pwedeng artista. Yung may tinatawag na star quality. Si girl, ewan ko na lang sa kanya. Charot! Anyway, good luck. Good luck sa kanila ng bonggang-bongga. Pinakaelaman. At eto, syempre marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ni Christine Ann Perez sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Bagong Miss USA New York 2024, isa na naman Pinay Beauty ang makikipagbakbakan sa Miss USA dahil nanalo nga si Maris Delgado bilang new Miss USA New York. O di ba? Hindi lang naman siya isang beses na may inilaban tayong Pinay sa Miss USA, di ba? Ito na yata yung pangatlo o pang-apat kung hindi ako nagkakamali. At sige, tignan natin kung ano ang maipapakita ni Maris Delgado sa kanyang laban sa Miss USA. Syempre, hindi lang si Maris ang inaabangan natin. Nandiyan din syempre yung mga Filipino community na lumabas sa Miss Universe Philippines na ngayon ay nandiyan din sa mga pageant, di ba? So, abangan natin sila. Sabing ganon, kamusta naman daw si Christine McGarry? Lalaban din daw ba to ng Miss USA? So, syempre, aabangan natin. Kasi ngayon sa Florida, lumalaban si Miss Florida. Sa California, lumalaban din si Miss California. So ngayon, tingnan natin si Christine McGarry kung saan naman siya lalaban, di ba? At I'm so excited dahil malay mo, mabigyan ng chance si Christine McGarry na makoronahan bilang isang part ng kandidata sa Miss USA, and then malay mo manalo siya Miss USA. Just nakakaloka. But kung ano man ang mararating ni Christine McGarry in the future sa mga pangarap niya or ipupush niya ba itong maging kandidata siya dito sa Miss USA, magiging happy talaga ako para kay Christine McGarry. Suporta tayo dyan. But tingnan natin kung matutuloy nga ba siya mag-compete sa Miss USA. O, diba? Nakakaloka. But congratulations syempre sa another Pinay beauty, half Pinay and half American na si Maris Delgado. So I hope na
manalo siya bilang kandidata sa Miss USA na maging Miss Universe, di ba? So yun, so nakakaloka. Good luck dyan. Anyway, para naman sa sumunod natin, chika, mamaya na nga magaganap ang preliminary competition ng Miss Supranational. Siyempre, excited tayo kung anong ipapakita ng pambato natin. Siyempre, yung pambato natin, kung ikukumpara natin sa ibang pambato, siyempre, masasabi kong malakas ang Team Philippines. Bakit ko nasasabi yan? Ito na nga lang sa top model, nag-dominant din naman tayo kasi talaga naman parehas pumasok yung kandidata natin sa Mr. at Miss Supranational Top Model at nakarating nga sila sa top 10. And then ngayon, ikinukumpara, sino daw ba talaga ang malakas na kandidata? Si Thailand, Team Thailand o Team Philippines? Ako para sa akin ha, syempre nandoon ako kay Team Philippines ngayon kasi doon nga sa ipinakita nilang top model ay talaga namang umaarangkada sila ng bonggang-bongga. Parang feeling ko mamaya sa preliminary competition lalaban talaga sila at naniniwala ako isa sila sa mga mapipili sa mga darating na finals night ng Miss Supranational. I'm so excited. So yon. So tinatanong nga nila ako kung makakarating ba talaga sa dulo ng laban itong Team Philippines natin. Guys, magtiwala tayo. Syempre, wag niyong kalimutan mag-support. Boto na sa simple lang. Pumunta kayo at mag-download kayo ng Miss Supranational and then ayun, puntahan niyo yung fan vote. Fan vote. Ayun tama. So, puntahan ninyo ang Miss Philippines and then iboto lang ninyo. So, yun. So, keep voting para sa dalawa nating pambato kasi lalo silang nagiging malakas at maingay sa competition na to. Diba? So, yun. Good luck. And then, kay Team, Thailand, so, syempre, good luck din. Malakas din naman din sila at naniniwala ako na talagang ibibigay nila ang best nila sa competition na to. Ano daw masasabi ko kay Miss Supranational Thailand? Mr. Supranational. Ano daw masasabi ko kay Mr. Supranational Thailand? Ang masasabi ko, nakakaloka siya ng bonggang-bongga. Pero mas gusto ko na syempre si Mr. Laos. Kasi talaga si Mr. Laos, oh my gosh. Diyos ko, talagang laglag ang aking P sa kanya. Charot! So yun, so talaga naman nakakatulo ng laway ang lolo mo. At in fairness, ang lakas ng appeal. Gusto ko talaga si Mr. Lao more than kay Mr. Thailand na. Dati gusto ko si Mr. Thailand, ngayon hindi. Si Laos na. And then, gusto ko syempre si Mr. Philippines. Maliit lang si Mr. Philippines, pero kanina napanood ko yung interview niya. Grabe, ang ganda ng mga mata at ang ganda ng ngipin. So, yon. So, sabi ko, ay aarangkada to, in fairness. But, sabi ko nga, kung apila ng pag-uusapan, talagang kakabog si Mr. Philippines. And si Mr. Laos na ko palaban. So, abangan natin. And then, ayun nga. So, punta naman tayo sa Miss. Sa Miss, sabing ganon, magiging tinik ba sa laban ni Alethea itong si Miss Thailand? Alam niyo, sa totoo lang guys, yung atake dito ni Miss Thailand, maganda din eh. In fairness, kumpara doon sa kandidata nila nung nakaraang taon. So, ang atake ni Miss Thailand parang ala Beatrice Luigi Gomez version 2.0. So, do you agree? Kasi grabe, talagang lumalagapak talaga yung kanyang, alam mo yun, yung energy. Kung umeksena, talagang ay wow, panalo. Si Alethea naman, syempre, Alethea to, Miss Philippines to. So, naniniwala ako na kaya niyang higitan itong si Miss Thailand. Yes, magaling din sa home skills itong si Thailand at sexy at palaban. So parang feeling ko isa to sa mga matinding kalaban niya dito sa Supranational. Pero hindi lang naman si Thailand, nandiyan din si Indonesia, nandiyan din si si India, South Africa, marami. But naniniwala ako na kaya to ni Alethea makatungtong ng top 5 at ipagdadasal ko yan ng bonggang-bongga. So makatungtong lang yan ng top 5, happy na ako. But sa ipinapakita ni Alethea, talaga namang palaban. At excited ako mamaya sa preliminary competition kung ang pambato nga ba natin ay kakabog ng bonggang-bongga sa round nila mamaya. So, yan. So, are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited na talaga ako for Alethea. At naniniwala ako na si Alethea ay magpapakitang gilas yan. And then, of course, South Africa. Team South Africa, Mama Sam, nakikita mo bang
kakabog dito sa laban nila sa supranational. To be honest, syempre si Miss South Africa, naniniwala pa rin ako na talagang malakas pa rin si Miss South Africa sa competition ng Miss Supranational. At alam naman natin na syempre ibang level yan. Hindi ko lang alam kung papansinin siya ng organization. Kasi maganda naman yung ipinakita niya doon sa tawag dito sa runway nila noong top model. Pero ewan ko ba't hindi siya nakapasok. But sabi ko nga baka mamaya umarangkada to ng bonggang-bongga. Si Mr. Supranational naman palaban din at nakikita natin na wow ang sexy, di ba? So yon, so good luck sa pambato ng South Africa. Naniniwala ako na malakas din talaga sila. Ganun din yung Czech Republic, oh my gosh, Venezuela, okay, naku, nakakaloka sila. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Atisa Manalo at Nicole Bermeo, Mama Sam, tingin mo, susundan kaya ni Nicole Bermeo ang yapak ni Atisa Manalo na sumali sa Miss Universe Philippines after na mag-runners up sa Miss International? To be honest, I like, kung ako tatanungin mo, gusto ko yan. Kasi syempre, ibang level din si Nicole Bermeo. Kung makukuha ni Philippines na Atisa Manalo yung corona ng tawag dito, Miss Cosmo, gusto kong ang ilaban natin sa susunod na taon ay si Nicole Bermeo. Bakit ko nasasabi? Kasi naniniwala ako, galing talaga ni Nicole Bermeo na ipinakita noon dito sa Miss International at naniniwala ako kung siya ang ilalaban natin sa susunod para sa Miss Cosmo, kaya neto mag back to back kung mananalo si Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo International sa darating na October. Are you excited? Kasi ako yes, sobrang excited ako. Kaya tingnan natin kung ano yung ipapakita nila dito sa mga susunod na panahon. But ngayon, si Atisa Manalo ay talagang puspusan na naghahanda para sa laban niya sa Miss saan ba to? Sa Miss Cosmo International. At I'm so excited na kung ano ang pasabog na gagawin ni Atisa Manalo. Panalo, di ba? And then, of course, para sa sumunod na chika, Mama Sam, nakikita mo ba na parehas makakapasok ng top 5 sa dulo ng competition ang Team Philippines? Ako, to be honest, sa Team Philippines, sa Supranational, I believe Brandon na talagang inilalaban niya to. I believe Alitea. Simple lang sila, pero alam mo yon na talagang may teamwork sila. At talagang masasabi ko, oh my gosh, after ko napanood yung live nila kanina na alam mo yun, nagkukulitan sila sa kanilang interview, doon ko masasabi na parang ang lakas ni Team Philippines. So alam mo yun, hindi masyado sinusuportahan ng mga tao, pero nandoon na palaban talaga sila. So I'm so excited sa ipapakita nila dito sa preliminary competition, and sana guys, supportahan natin sila ng bonggang-bongga. Huwag tayong bibitaw sa laban ng Team Philippines dito sa Supranational. At isa ako doon sa mga sumusuporta talaga sila, sumusuporta sa kanila. Kaya guys, tulong-tulong tayong magdasal, tulong-tulong tayong manood, tulong-tulong tayong sumuporta para sa laban nila dito sa Supranational. Ang kanilang coronation ay sa July 6. And then, mauuna yung Mr. sa July 4 siya. And then, yung Miss sa July 6. So, are you excited? Ako, sobrang excited na ako. So, tignan natin, guys, kung anong ipapakita ng Team Philippines mamaya. So, yun. Kayo, guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun, guys. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! Paalam! Thank you guys!